Ngayon po umaga, tayo po ay dadako sa salita ng ating pong Panginoon. Sa aklat po ng Matthew chapter 13, sa verse 18. Hanggang sa sunod na mga talata, sabi diyan, listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Sa verse 22, the seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life, and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. But the seed falling on the good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Hallelujah. Glory to God. Pinagpala po ng Panginoon ang salita niya na ating nabasa ngayong umaga. Hallelujah. So, nais ng ating Panginoon na ang buhay ng bawat sa atin ay maging mabunga. Amen? So, saganang bunga, fruitfulness. Gusto ba natin na magkaroon ng mga bunga? Amen? Ang buhay natin bilang Kristiyano dapat namumunga. Kasi pag wala tayong bunga, may problema. Amen? Na may diferensya. Kanina, si Buddy Jerry ay nagsasalita. Binanggit na naman niya yung aking talata. Sabi sa John chapter 15, sabi ni Jesus, I am the true vine. And you are the branches. My Father is the gardener. Ang nag-aalaga ay ang Ama na nasa langit. Kaya, ako'y natatawa habang sa Buddy Jerry kasi nga, paulit-ulit na sinasabi niya, grade 6 lang ang natapos ko.
Muntik ng grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa. Di ba may kanta yan? Hallelujah. Eh siguro kung si Bali Giri na nakapagtapos ng mechanical engineer, ay, no? Nakatira siya ngayon sa exclusive na subdivision sa Makati, sa Forbes Park, o baka sa Bali Verde sa Pasig. Pasig ba yung Bali Verde, ano? No? Di ba, diyan nakatira dati si Alex Iyala, pamilya ni Alex Iyala, sa Bali Verde. Kasi nung ako'y kabataan, nagdi-deliver kami ng tinapay. Nadaan na yung Bali Verde. Puntang Ultra. So, alam niyo mga minamahal, may mga bagay sa buhay natin na minsan hindi pinahintulutan ng ating pong Panginoon. Pero yung kakulangan natin sa pinag-aralan, hindi dahilan para manatili tayo sa ganong estado ng buhay. Lalo na ngayon, may YouTube. Kung may mga bagay na hindi ka alam, o di, punta ka kay Uncle Google. Di ba? May YouTube eh. Pwede naman mag-DIY. Yung mga bagay na hindi mo alam, edi, may mga nag-tutor eh. Di ba? Kasi ba, Jerry, marunong mag-install ng solar. Siguro, maganda si Buddy Jerry, nirecommend natin nag-install ng solar panel doon sa Hosea sa hotel eh. Sigurado pa. Napakinabangan. Biro mo yun, ilang solar panel yon? 16 ba gayon? Ilan cell? O 36? Mag-isang taon na ngayon naka-install yung solar panel. Ang worth niya ay 1.6 million. Abay, isang lote sana yun sa Montalban eh. No? Ay di-install. Asang-asa na maliles yung bayarin sa Umecom. Wala, hindi nagbago yung binabayaran nila. Ang nabawasan ang bill ay yung bahay na pastor. Ang layo naman yung bahay sa hotel. Bakit yun napunta sa bahay? Kaya kung magkano ang binabayaran niya, may 4,000 daw, ay magkano na lang yun? Parang ilang daan na lang, parang 300 na lang. Kaya ko, baliktad. Yung hotel ang nilagyan ng solar para makatipid. Bakit napunta sa bahay? Ang layo ng bahay sa hotel. Kaya, dapat si Mother G nag-install doon eh. Hallelujah. So, alam niyo mga minamahal, hindi hadlang yung kakulangan natin, yung kahinaan na mayroon tayo. May kamag-anak kami, pinsan ng nanay ko na ang hanap buhay niya ay home service ng mga appliances. So nagkasama kami sa isang tirahan sa Daang Bakal sa Marikina noong unang panahon. So araw-araw nagbibisikleta siya, punta sa bahay-bahay. Gawa. Lagi siya tinatawag para gumawa ng mga sirang TV, mga washing machine, lahat. Ginagawa niya. Mga sound system, ginagawa niya. Kagotsong, saan ka nag-graduate?
Sabi niya, hindi ako nag-aral. Kumbaga, itong akin ay experience lang. Nag-self-study siya, nag-aral sa sarili niya, natuto siya. Ay talagang magaling eh. Kaya po, yung kanyang bahay na titirhan, kasi nangungupahan sila ng araw doon sa lula namin, tambak na mga appliances na pinapagawa. Kilala siya sa Concepcion eh, na manggagawa ng mga appliances. At the same time, nagtatrabaho siya sa isang electronics na tindahan sa bayan. Nandun siya araw-araw, nagtatrabaho. Pagka uwi niya, nag-observe siya. Yun ang pinangbuhay niya sa pamilya niya. Dahil sa kasipagan niya, nakabili siya ng lote sa Tumana. Noong araw, ang Tumana ay Tumana talaga, bukid yan. Madalang pa mga tao. So nakabili siya ng lupa doon. Nakapagpatay ng bahay. Nakapagpaaral ng mga anak dahil sa ganong trabaho niya. Hindi siya nakapagtapos eh. Hindi siya nag-aral. Pero nabago ang kanyang buhay. Kasi nga, dahilan sa pagpupursigi niya na mabago ang buhay. Bagamat siyempre sa amin, sa Romblon, kumbaga, hindi ako familiar sa kanilang lugar kung anong hanap buhay. Pero doon naman, sa lugar nila, pwede naman doon, kung masipag ka, pagtil-til ka ng marble. Pagtibag ka ng bato sa bundok, kwadraduhin mo yung bato, ibinta mo doon sa nagkakatin ng marble, sa mga inchik. Maraming pera. Pero mabigat ang trabaho sa marble. May ipit pang kamay mo, di ma? Disgrasya ka pa. Naranasan ko magtrabaho sa marble eh. Yung magdala ng mga bato doon sa katingan, sa blade. Ginagawa namin, binubuhat namin yung mga bato, papunta doon malapit sa blade. Mahirap. At talagang delikado. Kasi, hindi lang, buti kung ganito lang kalaki. May mga bato, may mga marble doon, halos kalahati nito eh. Ganyan kalaki oh. Ang blade naman, laki. So, yun ang buhay nila. Yun ang buhay niya. Kaya nakita ko na hindi hadlang sa pag-unlad. Basta masipag ang tao at mayroong pangarap sa buhay na magtatagumpay sa buhay. Amen? So, yung kasipagan, nagbunga. Edi ngayon, ang pangalan ng anak niya nandun sa ibang bansa. Nakarating siya sa ibang bansa. Kabuti ka tiyun, nakarating ka sa ibang bansa, palamig-lamig ka. Yun ay biyaya. Bagamat hindi sila Kristiyano, hindi sila born again, hindi sila mananampalataya, pero talagang nakita ko na pwedeng mabago ang buhay pagka ang tao ay may pangarap. Amen? Hallelujah. Kaya, kumbaga mga minamahal, ayun, nakatira sila sa isang subdivision, San Mateo. Yung nakatira sa Marikina, yung anak niya. Kumbaga mga minamahal, ganun din kay Brother Jerry, ano po. Nakakatuwa isipin na, kumbaga, pagka tayo'y naglingkod sa Panginoon, yung mga limitasyon natin, mga minamahal sa buhay ay nagbabago. Amen? Bakit? Sapagkat naglilingkod tayo sa isang Diyos na hindi pwedeng limitahan. He is the unlimited God. Yan yung salita na hindi ko makalimutan doon
sa aming guro sa Bible School, don't limit God in your ministry. Amen? Huwag mong limitahan ang Diyos sa ministeryo na pwede ipagkatiwala ng Diyos sa iyo. Bakit? Ang Diyos ang pinaglilingkuran mo eh. Amen? Nang si Paul, papunta sila sa dakong panalanginan, kasama niya si Silas. Sabi ng Biblia, araw-araw, mayroong batang babae na sunod ng sunod sa kanila. At sigaw ng sigaw. Ano niyo sinisigaw ng batang babae? Sabi niya, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Actually, yung batang babae, siya ginagamit para manghula. Mayroon siyang amo, at ang batang ito ginagamit nila para maghula at pinagkakapirahan nila. Pinagkakapirahan. At yung kaalaman ng batang ito para maghula ay hindi galing sa Diyos, galing kay Satanas, galing sa demonyo. Hallelujah. Kaya nung makita niya si Pablo at si Silas, sabi ng babae na this man is the servant of the Most High God. Galing sa bibig ng babaeng inaalihan ng demonyo, sinasabi niya ang isang katotohanan na si Pablo at si Silas ang pinaglilingkuran ay ang kataas-taasang Diyos. So tayo bilang mga anak ng ating Panginoon, kung alam natin sa sarili natin na ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos na makapangyarihan, kapatid mga minamahal, huwag nating limitahan si Lord sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Huwag nating limitahan ang Diyos. Bagamat siyempre tayo, may mga hangganan, may limitasyon ang ating kaalaman. Pero anong sabi ng Bible, na magtiwala tayo sa Kanya. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Ano po? Huwag kang magmanangan sa sarili mong alam, sa sarili mong karunungan. Bakit? Yung alam natin, yan ay may limitasyon, may hangganan yan eh. Diba? Kaya nga, sa buhay natin habang tayo nandito, kahit sa bawat sa mga kabataan na nag-aaral o tapos na makapag-aral, huwag tayong tumigil na mag-aral tungkol sa buhay. Amen. Huwag kang tumigil na mag-aral paano mabuhay at paano gumanda ang buhay. Kasi pag tumigil, ay tapos ako mag-aral, okay na ito. Alam mo, marami mga taong hindi nga nakapag-aral, pero bukas ang isip para matuto at nakita natin nagtagumpay. Diba? Si Manny Pacquiao. Di ba si Manny Pacquiao hindi naman nag-aral eh. Kargador nga siya eh. Diba? Laki sa kalye. Pero dahil may lakas siya, ginamit siya yung lakas niya para makipagsuntukan at magkapera. Na nagkapira siya, di ba may edad na siya? Dami na niyang belt at tagumpay. Nag-aral siya. Naging senador pa nga eh. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Naging senador pa nga. Hallelujah.
Di ba maganda? Na, kumbaga, makita ang sarili na dati nandun ka lang. Pero, si Manny, tiyan po natin mga minamahal. Sa kabila ng maraming kakulangan, sa kabila ng kasalanan din, inamin din naman ni Manny, nagkasala siya eh. Diba? Bago niya nakilala ang ating pong Panginoon. Kumbaga, lahat naman ng kasalanan o kasamaan, maaaring nagawa niya. Diba? Bago siya naging mananampalataya, dami ang alagang sabungin na manok. Siyempre marami sa pera eh. At diba? May mga naling sa kanya mga babae. Pero tao, lagi kay Lord, may chance para mabago at magbago. Amen. So, kailangan lang sa atin, yung pagtitiwala natin sa Diyos. At huwag tayong tumigil na mag-aral at pag-aralan paano mabago ang takbo ng ating buhay at pamumuhay. Kasi pag tumigil tayo, hanggang dun lang. Kung ano yung alam natin, yun lang. Hindi mababago ang ating kalagayan sa buhay. Hindi tayo magtatagumpay. Kailangan lagi tayong bukas ang ating isip at matuto tayong makinig sa sinasabi ng iba. Nandiyan pa kayo? Ang tao daw na marunong, ang taong matalino ay marunong makinig. Marunong makinig. Hallelujah. Pero kung ang alam lang natin ang atin pong pairalin sa buhay, hindi tayo magtatagumpay. Hallelujah. Tapos natin mga minamahal, gusto natin na tayo po ay maging mabunga. Mamunga ng sagana. Pero may problema. May mga problema kung bakit sa mga binhing iniasik, mayroong 3 uri ng binhi ang hindi nakapamunga ng maayos at sagana. Bakit? Anong problema? Una, lack of understanding. Kulang sa pag-unawa o hindi naintindihan kung ano yung bagay na kanyang napakinggan. Hallelujah. Sabi ng Bible, sabi diyan, listen then to what the parable of the sower means. Pakinggan daw po natin at unawain kung ano ang ibig sabihin ng mga binhing na ihasik. Hallelujah. Ano sabi ng Bible? Sabi diyan, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, hallelujah. Ang sino man daw nakikinig ng mga salita o mensahe patungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi niya naunawaan. Hindi niya naunawaan. Ibig sabihin, kulang sa pang-unawa. Mahirap unawain ang mga katotohanan patungkol sa paghahari ng atin pong Panginoon. Kung kulang tayo sa pag-unawa. Kulang tayo sa karunungan at kaalaman. Ano sabi ni James? If you lack wisdom, ask. Diba?
Sa matatagpuan, James chapter 1 verse 5. Kung kulang kayo sa kalaman, humingi kayo sa Panginoon. Amen. Diba? Ang salita ng Diyos, kumbaga, mahirap, may mga pagkakataon, mahirap intindihin. Mahirap unawain. Ano ba ang mensahe ng ating pong Panginoon na gusto niyang ipaabot para sa bawat sa atin? Hallelujah. Kasi nga, tayo bilang mga manampalataya, siyempre, dati naman, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kaya, pag nagbasa ka ng Biblia, pag hindi ka nag-pray kay Lord para ipaunawa sa iyo kung ano ang nais niya at ano ang gusto niya at mensahe na dapat iparating sa iyo, hindi mo talaga maintindihan. Hallelujah. Kaya nga, yung salita na nahasik sa tabi ng daan, ang ibig sabihin, mga minamahal, sabi dito, sabi niya, and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in the heart. This is the seed sown along the path. So, unawain po natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos na ito po ay isang binhi na mabuti. Mabuting binhi. Amen? Salita ni Lord. Pinakamabuting binhi. Hallelujah. Kumbaga, pag ang binhi ay pinakamabuti, pinakamahalaga, limitado yan. Ano po? Alam niyo ang pinakamagandang binhi? Ang tawag diyan is foundation. Foundation. Alam niyo, kung magkano at ilan lang ang binibigay sa bawat seed producer ng DA. Bawat seed producer, hindi lahat ng seed producer nakaka-avail nun. Limitado lang ang binibigyan nun. Hindi lahat. Kasi maraming seed grower, mga magsasaka na nagtatanim ng binhi, pero hindi lahat ay napagbibigyan para magtanim ng binhi na foundation. Pag sinabing foundation, yun ay kinukuha sa Pilrice. Ang Pilrice yata sa Nevesia. O sa Iri, sa Los Baños. Doon dinidevelop yung mga makabagong binhi sa panahon natin. Doon dinidevelop sa Pilrice o sa Iri. At pagka na-develop yun ang dinidistribute sa mga seed producer. Ilang kilo? 5 kilo. Bawat isa. Siyempre, pag seed grower ka, yung seed producer na nakapag-produce ng foundation na seeds na binhi, yun naman ibibigay sa mga seed grower. Seed grower. Tawag po doon ay certified seeds. Yun, foundation, pag inani, certified na po yun. Certified. Yan yung itatanim ng mga seed grower. At pag naani po yun is, ang tawag doon is good seeds. Good seed. Tatanim po yun ng mga seed grower para naman ipamigay sa mga magsasaka.
Noong unang panahon, ang mga magsasaka, yung mga traditional na mga farmer, ano po, kung saan yung magandang uhay, doon lang ko pipili. Di ba yung mga matatanda nung araw? Sandali lang, iinom lang ang magsasaka. Naalala ko pa yung mga tatay namin nung araw. Pagka mag-harvest ng mais, maghihiwalay ng mais at yun nakabitin, yun daw ay binhi. Sa sunod na tagtanim ng mais. Nakabitin po yun sa kawayan. Ganun ang palay. Sa mga palay, sa uhay ng palay, pagka nag-harvest, pipili ng magandang uhay ng palay. At yun ay itatabi, ihiwalay, isasabit sa isang lugar. Yun ay binhi. Sa modernong panahon, iba. No? Iba na. Hindi na katulad ng araw. Ewan ko lang sa mga remote na mga lugar, na mga sakahan, kung gano'n pa rin ang kanilang tradisyon. Pero sa makabagong panahon, iba na. Mayroong nagdi-develop, noon pa naman mayroon na rin. No? Sa mga, siguro sa mga maluluwang na mga sakahan. No? Katulad ng Isabela, yan, mga rice granary yan. Isabela, Bulacan. Pero ngayon ay ang Bulacan ay na-develop na bilang industrial. Kaya yung mga sakahan, unti-unti na nawawala. Mindoro. Na? Ang Mindoro po ay isa po sa mga rice granary ng bansa. Na? Nagpo-produce ng pagkain ng mga Pilipino. Hallelujah. So, kumbaga mga minamahal, yung certified naging good seed. At yun yung pinamimigay ngayon sa mga magsasaka. Kaya makikita nyo pagka sa mga probinsya, sa mga sakahan, mayroong mga ang di nagpapatawag at namimigay ng mga binhi. Ang timbang nun ay 40 kilos. Galing sa Department of Agriculture, binibigay sa mga binhi. Na yun ang itatanim nila. Yun ay good seeds. No? Siguro ang halaga ng good seeds ngayon, mga 1,500 na rin. Ang 40 kilos. Hallelujah. Kung bibilin sa mga seed grower. Hallelujah. Yung binhi, yung mabuting binhi na nahasik sa tabi ng daan. Tandaan natin yung binhi na yun, salita ng Diyos. Hallelujah. At yung lupang pinatakanon, mga minamahal, na malimit nating mapakinggan, ay nagre-represent sa puso ng tao. Hallelujah. Pag ang puso ng tao ay katulad ng daan, kasi nga, yung daan, laging naapakan, matigas ang lupa. Kasi doon dinadaanan ng tao matigas ang lupa. Hallelujah. So pagpatak ng binhi, nandun lang siya, nakapatong lang. Anong sabi ng Bible? The evil one, hallelujah, comes. Sino yun? Si Satanas. Hallelujah. Darating ang ibon para tukain yung binhi. Hallelujah. Kaya nga, tayo na mga mananampalataya, mahalaga na tayo po ay makinig ng maayos. At yung ating napakinggan na salita ay unawain nating magaling. Amen? Intindihin natin. Hayaan natin na ito ay tumimo
sa ating puso para maintindihan natin. Kasi pagka narinig natin, no? At kagad-agad ay nang marinig natin, tinanggap natin, pero hindi natin masyadong naintindihan. Pag hindi natin naintindihan, hinahayaan natin si Satanas na tukain yung salita sa puso natin. Kasi hindi natin naintindihan. Bahala ka na sa Satanas, tukain mo na lang. Hallelujah. Ano po? Sabi ng Bible, the evil one comes. Kaya tama ang sabi ng Bible, no? Ano sabi ng Bible? Si Satanas, he is like a roaring lion, seeking home. No? Lagi siyang nagmamasid, naghahanap kung sino ang kanyang masisila. At malimit na nasisila at nadaya ni Satanas ay yung mga taong hindi masyadong naunawaan kung ano ang kanilang napakinggan. Sino yung mga tao na yun na hindi nakaunawa? Yung mga taong hindi mo makitaan na ng pagbabago sa kanilang buhay. Kasi ang tao, pagka naintindihan niya ang salita ng Diyos, mayroon kang makikitang ebidensya na pagbabago sa kanyang buhay. Amen? Kasi yung kanyang narinig na salita ng Diyos ay talagang tumanim sa puso niya. Pero kung yung salita ay nandun lang, paghasik ng salita ay tumungtong lang, siyempre kitang-kita ni Satanas yun. Alam niyo ang maya? No? Kahit malayo ang maya, malinaw ang kanyang mata, buti pa ang maya. Hallelujah. Buti pa ang maya, no? Sana naging maya dala ako eh. Kaya mga maya, alam mo maya? Nag-o-observe lang yan kung saan yung nag-asik. Na? Pag-asik mo, yung maya nag-o-observe. Na? May mga taong mapagmasid lang. Observer ba? Sa church, may mga taong ganyan. Walang binabantayan na kundi kung ano ang mali ng iba. Lalo na kung ano ang mali ni pastor. Observer eh. Nag-observe siya. Ang pinagmamasdan niya kung ano yung kakulangan ng iba. Kung ano yung kapunaan ng iba. At minsan hindi niya nakikita kung anong magpagkakamali na mayroon siya. Alam mo ang taong gano'n? Na nag-observe sa kamalian ng iba, hindi yan marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali. Kasi isip niya, lagi siyang tama. Nandiyan pa kayo? Para sa mga senador din. Kung tingnan natin, yung mga senador, maraming mga senador, mga matatalino, magaling. Nakakalungkot isipin kasi nga, may mga senador na walang ibang titinan yung kahinaan ng kanilang kapwa senador din. At ang tingin nila sarili nila, sila lang ang magaling. Nandiyan pa kayo? Diba? Hallelujah. Eh, maganda pa nga maganda yung testigo. No? Kung ano ang tanong sa kanya, sinasagot niya. Nang tanongin siya, ano ba ang credential niya? Sinabi niya. Hindi mo niya pinagmamalaki.
Nandiyan pa kayo? Yung diploma ng tao, hindi naman niya pinagmalaki eh. Hindi na pinilit siya ni Robin na hanapin. At tingin yung credential niya, hindi binigay niya. Di ba sa Facebook nakalagay doon kung ano yung natapos ng tao? Ba? Certified Public Accountant. Ano pa? Hindi ko na maalala yung iba na mga natapos niya. Yung mga achievement niya. Dami. Kaya sabi ng isang vlogger na baser din, ikaw ba talaga, Robin? Naghingi? Tawa ko ng tawa eh. Si Robin Padilla pa daw talaga humingi. Ang daming abogado, hindi niya hiningi yung credential ng testigo eh. Hallelujah. So alam niyo mga minamahal, no? Sabi ng Bible, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. Pumatak din sa puso eh, pero hindi nga bumaon. Kaya ang salita ng Diyos dapat bumaon sa puso natin. Pag bumaon yan, masakit talaga yan. Kasi babaon nga eh. Amen? Pag ang salita ng Diyos ay bumaon sa puso natin, hindi pwedeng hindi ka umaray. Talagang masasaktan ka. No? Pero alam niyo mga minamahal, tandaan natin, salita ng Diyos. Kaya nga, kahit sino pa, sino man ang tumayo dito at maghayag ng salita ng Diyos. Lagi nating pakatandaan, ang sinasabi niya, hindi kanya, kundi salita ng Diyos. Amen? No? Huwag nating sukatin ang tao sa diploma na mayroon siya pagdating sa salita ng Diyos. Bakit? Malimit na mas ginagamit ng Diyos ang mga taong walang alam. Maliwanag sa Bible yan. Pinili ng Diyos ang mga mangmang para hiyain ang marurunong. Pagdating sa paglilingkod sa hindi diploma ang hinahanap, kundi puso na marunong tumanggap at pusong bukas para sa salita ng Diyos. Amen. Kaya nga, ang mahalaga, yung naintindihan natin. Amen. Naintindihan natin. Kaya ano sabi ng Bible? Yung mga sanga na hindi namumunga, maliwanag pinuputol. Ang example doon ay malinaw. Puno ng ubas. Diba? Sina Brother Joby may ubas doon sa tabi ng bahay. At namumunga. Yan lang. Huwag niyo tanungin kung matamis o maasim. Ha? Ano? Matamis daw? May maasim dito, may matamis doon. Ano ba talaga? Siyempre, pag binigyan ka ng bunga doon, sabi mo na, matamis. Para makaulit ka uli. Pero alam niyo mga minamahal, nakakatuwa makita na kahit sa atin, pwede ka magtanim ka sa bakura, magtanim ka ng ubas, nabubuhay. Nabunga. May bunga nga eh. Kaya sabi ng Bible, ako ang tunay na puno, kayo ang sanga, at ang aking aba ang tagapag-alaga.
So, ang mga sangang hindi namumunga ay pinuputol. Ang mga sangang namumunga ay pinuputulan pa para lalong dumami ang bunga. Ang bunga. Kayo talaga. Kaya niyo yun? Sabi na. So, alam niyo mga minamahal, naalala ko pa nag-preach ako tungkol dito sa Ubas. Bago kami umalis sa Sablayan. Maalala ko, conference ng mga pastor eh. Hallelujah. Hindi lang matanggap ng mga kasamahan namin. Pero yung akin talaga, mula sa puso, yung sinasabi ko. Kako, sa ayaw niyo sa gusto, wala kayong magawa. Wala kayong magawa kung bakit malapit kami kina Pastor Sonyo. Kasi naging leader namin yan eh, sa loob ng matagal na panahon. Kaya nagpastor ako sa Occidental Mindoro eh, dahil sa kanila. Kaya kung kami malapit sa kanila, una, kamag-anak ko si Pastora. Alangan pagbawalan nyo. Saan kayo nakakita? Pati baga pagkamag-anak, bawal. Dahil lang sa tayo ay nandito tayo sa ganitong samahan. Hindi naman dapat yun. Wala tayo pagmamahal. Sabi ng Bible eh, mahalin nyo inyong kapwa eh. Pero isang bagay lang, sabi ko sa kanila, Kako, si Pastor Sonyo ay parang sanga ng ubas na namumunga. Ang ginagawa ng tagapag-alaga, pinuputulan yung sangang namumunga. At alam niyo ang ginagawa doon? Yung sangang namumunga, sanga na namumunga, pagkaputol nun ay itinatanim uli para lalong dumami. Hallelujah. Kaya kako kahit si Pastor Suyo wala na sa atin, hindi natin mapipigilan ang pag-unlad ng gawain ng ating pong Panginoon. Kasi nga, para siyang sanga na pinutol at itinanim. Sabi ng mga pastor, pagkatapos ko mag-preach, tama yun, pastor, sinabi. Tama yan. Hindi naman ako nagparinig sa kanila eh. Kundi sinasabi ko sa kanila ang isang katotohanan. Na tayo bilang mga anak ng ating pong Panginoon, darating sa buhay natin, sa ayaw natin sa gusto, lilinisin tayo ng ating pong Panginoon at aalisin niya ang mga bagay at hadlang sa ating buhay upang tayo ay hindi makapamunga ng maayos. Amen? Nililinis nga niya eh. Tayo bilang sanga, kailangan bukas tayo para linisin ng ating pong Panginoon. Alisin ng Diyos ang mga bagay na pangit sa buhay natin. Pangit na pananalita, pangit na ugali. Alisin ng Diyos yan. Bakit? Gusto ni Lord, mamunga ka ng maayos at sagana. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. E diba, pagka nililinis tayo, pagka tinitrim ka, masakit yan eh. Ako sa bahay, mayroon akong pang-trim na minana sa isang kapatiran. Yung ginagamit ko pang putol ng mga sanga. Yung mga sanga, yung mga sanga ng langka na payat, tinatanggal. Yung mga matanda na, tinatanggal yan. Oh. Paglabas ng bunga ng langka, daming bunga. Sabi ng mga tao, Pastor, pahingi. Sige, kuha lang. Pahingi po ng langka. Sige po, iyon po. At tinuturo ko yung isa, ayaw niya. Gusto niya mas malaki. Ay, ikaw lang ang naghahingi. Ay.
Binibigyan ka na, ayaw mo pa. Gusto mo yung mas malaki pa? Ay kako, magulang na po yan. Ito po, gusto nyo? Ay, wag na lang po. Ay kayo, bahala kayo. Ay, ikaw lang naghahingi ay. Hindi naman kinapabayaran. Na? Naglilihi po kasi ito. Ay, hindi ko problema yan. Ay, kung yan makunan dahil ayaw mo yon, ay, hindi ka na problema. Basta binibigyan. Alam niyo mga minamahal, totoo talaga. Sa literal ha, ang isang puno, yung mga sanga na hindi namumunga at hindi maayos, tanggalin mo, linisin mo, alisin mo. Biblical yan eh. Yung mga sanga na hindi namumunga, pinuputol talaga. At sabi ng Bible, iniipon at tinatapon sa apoy, sinusunog yan. Andiyan pa kayo? Kaya yung mga bagay, yung mga pangit sa buhay natin, hayaan natin, putulin at ipasunog natin. Amen? Bakit hinahayaan natin yan na matili sa buhay natin, sa ating sarili, kung hindi naman nakakatulong? Tandaan natin, si Lord laging yung isip niya, yung plano niya, para sa ikagaganda at ikabubuti natin. Amen? Kailanman hindi nag-isip ang Diyos, no? Para sa kanyang mga anak na tayo ay mapahamak at malayo sa Kanya. Kahit sa atin ng mga magulang. No? Sinong magulang nag-iisip na ang ating mga anak ay mapariwara at mapahamak? Diba? Kalimitan sa mga magulang na responsable sa pamilya, ang iniisip ay para sa kapakanan at sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Nandiyan pa kayo? Siyempre, doon sa mga magulang lang. Yung gustong maging magulang, ay darating kayo dyan. Amen? Nag-iisipin natin ay sa ikabubuti at kapakanan ng ating mga anak pagdating ng panahon. Hallelujah. Kaya nga, ang problema, kung bakit hindi tayo makapamunga ng maayos, ay ang kakulangan ng pagkaunawa. Lack of understanding. Pangalawa, ano po? Sabi dito, the seed falling on a rocky ground refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. Masaya. Napakinggan mo ang mensahe, natuwa tayo. Di ba? Lalo pagka ang speaker ay very dynamic and then, ano po, very charismatic. Di ba? Kasi ang preacher naman, di pare-parehas. Amen? May mga preacher na ang estilo ay teacher. May mga preacher na talagang very vocal. Ano po? At may kasamang karisma. Na? May mga pastor, may mga pastor tayong, may pastor, marami akong pastor na kilala, o kayo man, maaari may mga pastor kayo nakasama na hindi pa nagsasalita, natatawa ka na. Sa mukha pa lang, nakakatawa na eh. Lalo pa pag nagsalita. Hello? Di ba? Kami, may mga naging pastor kami na very charismatic. Na? Kumbaga, pag nagbiro sa membro, talaga, hindi ka masasaktan. Pero, masisiyahan ka. At malimit na nangyayari, yung kanyang mga nakakatawang kwento, minsan yun ang malimit na natitira at naalala mo. Hindi na yung salita ng Diyos eh. Nandiyan pa kayo? Diba? Hallelujah.
May kakilala kong pastor, si Pastor Goro, mukha pa lang niya, matatawa ka na. Lalo yung kwento niya, matatawa ka. Yung experience niya sa buhay, actually si Pastor Goro, baka ba't niyo pakilala, kung sakali man dumating ang panahon na magsalita siya dito, huwag niyo ako isumbong. Na chinismis ko na sa inyo. Sabi niya, minsan tumawag noong siguro nakaraang buwan pa. O Noy, dito ako sa bahay ngayon, nagpahilay-hilay. Kamusta ikaw dyan? O, balita ko, milyonaryo ka ron. Ikaw lang milyonaryo sa Oriental. Kasi sabi niya, siya daw ang pastor na milyonaryo sa Oriental. Si Pastor Sonyo sa Occidental. Wala nang iba. Biro mo yan? Sa lahat ng pastor, sa dami-dami ng pastor, sa Mindoro, dalawa lang sila milyonaryo. Siya daw sa Oriental, si Pastor Sonyo sa Oriental, sa Occidental. Hinati nila ang Mindoro eh. Kaya sabi niya, Noy, pagpunta ko sa Manila, imbitahan mo naman ako. Ikako kung sana kung magsalita ka at hindi ka hihingi ng honorarium na 10,000. Kasi kung magsalita siya, dapat honorarium 10,000. Ay kung ang upiring natin nga dito, wala pang 5,000, ay ibigay pa sa kanya. Ay wala tayong pag-upa. Visit tayo sa kanya. Kasi si Pastor Goro, pag speaker, kahit wala kang pera, kapag mensahe niya, ang tingin niya sa iyo, mukha kang mayaman. Yung pera pinakatago-tago mo, talagang dudukutin niya at lalabas talaga. Kasi siya daw ay milyonaryong pastor. Totoo naman. Kaya siya nagkikwento ng milyon. Kasi kinikwenta niya yung kanyang lupa. 3 hektarya. Sa high-tech farming, sabi niya. High-tech high-tech na pagsasaka. Yung 3 hektarya ay pwede mong gawing 10 hektarya. Paano, Pastor, mangyari? Ay di magtanim ka. Sa 3 hektarya mo, tanim ka ng niyog, 3 hektarya. Sa ilalim ng niyog, may saging, 3 hektarya din. Ilan na yon? 6 hektar na. Niyog at saging. Sa 3 hektarya lang ha. Plus, 3 hektarya. Sa paligid ng saging at niyog, may kalamansi. May sinturis. May rambutan. May lansunis. Totoo nga naman. Pag pumunta kayo sa kanyang, siya lang ang pastor na kilala ko, may sariling prayer mountain. Totoo yan. Saan siya nagtapos? Sabi niya, nagtapos siya. Ang kanyang pinag-aralan, Ararotical. Laglaki siya, nag-araro. At ang kanyang amo, si Mother Lucio. John ang Carabao. Mother Lucio. Ngayon, sabi niya, pag sinabi niya, Mother Lucio, ang ikapo mo, sige pastor. Dati, yung amo niya, sinusunod niya. Ngayon, yung amo niya dati, sumusunod sa kanya. Totoo yan. Punta kami kay Mother Lucio. Oh, Mother Lucio. Oh, pastor, talagang magkandara pa si Mother Lucio eh. Yung estado niya iba. Dati nung bata siya, boy siya ni Mother Lucio. Nung nag-pastor siya, under niya si Mother Lucio. Kaya tagtapos siya sa aeronautical eh.
paano, kung pag-aralan mo, tama nga naman. Kung 1 hektarya ang lupa mo, pwede mong gawing 3 hektarya. Tanim ka ng niyog, tanim ka ng kakao, tanim ka ng lansunis. Ang lupa ni Pastor Guro, may niyog, may lansunis, may sinturis, may rambutan. Lahat nandun, mga prutas. Alam niyo mga minamahal, kaya pag pumunta kayo kay Pastor Goro sa Oriental, sa Little Tanawan, hindi yan nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nga na hindi hadlang ang kakulangan. Hindi ko sinasabi, gayahin nyo si Buddy Jerry. Diba? Kaya si Buddy Jerry, sisikap niya mga anak na makapag-aral. O si Pastor Goro. O si Pastor Sonyo man. Alam niyo, nakita ko, yung mga pastor na nakasama namin sa loob ng matagal na panahon, na mayroong malaking ministry at simbahan, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Si Pastor Sip, hindi naman nakapagtapos yan. Sablayan. Si Pastor Sonyo, si Pastor Gaka, si Pastor Goro, lalo na. Pero si Pastor Goro, pag lumakad, magdala at chikis, akala mo, abogado eh. Alam mo pag nagdamit tayo, kasi malabron kita, matanda na tayo, hindi ka magsuksok mga barong, mga lusyang-lusyang. Dapat kung magsuot ka, yung mga fit ba? Yung mga parang mga jeep rocks. Totoo nga naman. Kasi Pastor Goro, senior na, pero alam niyo, pag tumayo siya, parang 40 anyos pa lang. So alam niyo mga minamahal, yung bunga, hindi po yan dahilan sa angkin nating karunungan. Bunga ng ating pinag-aralan. Sabi ng yung matanda na hindi nakapag-aral, sabi ni Tatay Iping, tatay ni Pastor Sonyo, alam niyo, hindi nakapag-aral yun. Kaya kasi Pastor Sonyo, hindi nakapag-aral eh. Mayad ang what pinag-aralan, what iniskwilahan, basta may pinaniiran. Ano ibig sabihin? Malalim yun. Yun ay matalinhaga. Pag hindi mo unawain, ano ibig sabihin? Mas maganda pa daw ang walang pinag-aralan, pero may marunong mag-obserba sa iba. Nandiyan pa kayo? Naintindihan nyo? Yung marunong bagang tumingin, ano yung ginagawa ng iba? Bakit siya nagtagumpay? Bakit siya umasenso? Yung mahilig ba siyang pinag-aralan niya yung buhay ng iba na nagtagumpay sa buhay? Ang tawag dyan namin sa Bisaya, may pinaniiran. Mahilig siyang manilip. Sinisilip niya yung tagumpay ng iba. Kaya, kasi maraming pinag-aralan, may diploma, pero hindi nila tinitingnan kung ano ang tama, ano ang mabuti, ano ang hindi dapat. May mga taong hindi nag-aral, pero may magandang ugali. Amen? At minsan mga minamahal, hindi naman lahat at hindi ito ikaw. Marami ang may diploma. Dahil sa diploma, pati ugali, hindi maganda. Nandiyan pa kayo? Kasi nakatingin lagi sa diploma, degree holder ini. Hindi ito basta-basta. Graduate ako sa UP. Diba? Supervisor kaya ako. Superintendent kaya ako.
Alam niyo mga minamahal, hindi masama na tayo po ay mayroon pong diploma. Pero sana yung diploma natin will not affect our character and attitude. Amen? Bilang mga anak ng ating pong Panginoon, dapat hindi mabago yung karakter na mayroon ka, yung magandang asal na mayroon ka, dahilan sa karunungan at pinag-aralan natin. Hallelujah. Bababa ang tingin ng tao sa atin. Amen? Kaya nga, saludo ako sa mga tao na hindi nakapagtapos, may mababang kalooban, itinataas ng Diyos. Amen? Hindi naman ako nag-aral. No? Lagi nga pala ko lang grade ko nung high school eh. No? Totoo yun, mga minamahal. Bagamat nakakaintindi naman, pero yung grado ko, hindi talaga maayos. Tawa si Ashley, oh. Kaya galingan mo ulit. Pero yung galing mo ha, sana maging mabait ka. Para hindi kayo, sabi, bayuhin ni mama mo. Buntik na kayong bayuhin. Kako, may lusong siguro sila. Kaya ikaw to'y, ayos ka. No? Kahit anong award mayroon kayo kung pagdating sa bahay at sa harap ng magulang yung hindi maganda, wala lahat ng achievement natin. Nandiyan pa kayo? Importante karakter natin. Amen. Hallelujah. Importante kung sino tayo, lalo na sa loob ng pamilya. Hallelujah. Kaya, sabi diyan, but since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Ano po? Madamdamin, madaling magtampo. Pagtampuhin ang isang tao, lalo sa Kristiyano, sa tingin nyo, makapabunga kaya siya? Kung tayo po'y sensitibo, pagka ang salita na natanim ay laging iisip natin, siguro si pastor talaga may problema siguro sa akin. Siguro si sister, alam niyo sa amin nung araw, nung kami sa Kabakungan, ang dami namin sa school teacher, magagaling. No? May sa school teacher kami na hindi rin nakapagtapos sa pag-aaral. No? Sa secular, pero magaling sa Bible. Pagka, alam niyo, may Sunday school, lagi, may mga Sunday school, nag-aaway pa nagdebate pa. Pag tinanong mo siya, doon sa lesson na kayo tinuturo, talagang kaya niyang sagutin. Hindi nag-aaral yan, walang diploma yan. Pero pagdating sa Biblia, sa Bible, sa ulo niya Kaya nga kami, pagdating sa Sunday school, wala kayong problema. Dami namin Sunday school teacher. Yung kapitan doon, Sunday school teacher. Magaling din. Pero matalino yun, nag-aaral yun Matalino. Pero very humble. Doon ako believe. Doon sa isang kapatira naman, ang galing magturo. Ang problema, matampuhin. Matampuhin. Lagi nagtatampo sa akin Lagi naman sa, Brad, ano ang problema natin? Ikaw naman yun lang ay tampo ka kaagad. Ang galing sa Bible, pero ang problema, sabi ng Bible, walang pinagkaiba. Doon sa
Sana. Ayusin mo nga, Big. Wala eh. Matthew chapter 13. In idea. Okay. Ako yung talaga bilid na bilid. Ako hindi nag-aaral ng Bible school, ha? Talagang natuto lang. Turuan, nagpaturo. At talagang lagi-lagi mga minamahal, sa Sunday school, talagang sila pinapaubaya namin. Ako rin, na pastor, natututo din. Siyempre, pag may nagtanong, at ipasa sa akin yung tanong, pastor, si pastor, tawagin na, hinga natin ang reaction ko ano ang kanyang masabi. Siyempre, saka lang ako magbibigay ng reaction o karagdagan doon sa katanungan, kasagutan sa katanungan ng mga kapatiran. Pero minsan talaga nagdidebate. Kaya nga minsan sa Sunday school, tinigil namin kasi minsan nagiging cause ng problema. Kasi patalinuhan sa Bible eh. Ang problema nga lang, matampuhin. Sabi ng Bible, sabi diyan, the seed falling on the rocky ground refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time, then when trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Kaya, madaling magtampo. Madamdamin. May mga kapatiran talagang pagka nakarinig ng salita, dinadamdam nila. May mga tao na ayaw tumanggap ng pagsaway. And then, ina-accept nila sa sarili nila na talagang galit si pastor o ayaw ni pastor yung ginagawa. Kaya sa amin, para ng bahan, kumikilos ang espiritu. Membro naman ay todo, para akala mo may kaaway na nag-eskrima pa. Kako sister, pag kumilos ang espiritu ng Diyos, kalma ka lang. Problema ay, pati kako yung iba nasagin na lang kamay mo yung mukha nila, kaagay-agay mo, then ni-espirituhan ka ng Diyos ay nagtampo sa akin. Hanggang ngayon, sabi, Pastor Ricky talaga, hindi ka makalimutan Kaya hindi nagsimba, matagal hindi nagsimba. Nagtampo sa akin. Sinaway ko lang naman, kako sister. Kasi kung sa Espiritu ng Diyos, ang ginagawa mo, wala sana nasaktan. Hindi, yung iba, ay sa pikit-pikit, concentrate talaga sa Espiritu ng Diyos. Minsan, masagi ng sa mukha. Ay, di ba wala sa Espiritu? Hindi nagtampo sa akin. Hallelujah. So, alam niyo mga sabi ng Bible, may mga taong masayang tumanggap ng salita at masaya sa kalooban nila pag dumating ang trouble, pag dumating ang problema, nanlalamig. Lalo na persecution. At kakarinig ng salita, lalo na ng lamig, nag-backslide lalo. Diba? Bakit? Hindi malalim ang ugat ng salita ng Diyos. Mabatoy. Mabatoy, di ba? Rocky ground. Mabato. May lupa, mababaw ang lupa, ang dulo nun, batoy. Kaya, sa tindi ng sikat ng araw, yun na, isasabing tawag na troubles, persecution. Pag sikat ng araw, galanta ang binhi. Diba? Hindi na kapamunga. Nandiyan pa kayo? Kaya, tamang-tama yung mensahe ni Brother Jerry kanina sa mensahe ko. Parang nung linggo, ganoon din kay Ruth Nag-aagawan kami ng mensahe.
Alam mo, minsan, malimit na experience ko yan kahit sa mga Sunday school namin. Yung Sunday school ng teacher, yun ang mensahe ko. Ano kaya? Ibig sabihin, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay kino-confirm lamang niya na yun talaga ang nararapat at kailangan ng tao. Amen. Sa inyo, maranasan nyo yan. Sinalita ng iba, sasalitain mo rin. Hindi yung problema yun. Amen. Kasi nga, ang salita ng atin pong Panginoon, kahit na mag-duplicate yan, iba naman ang mensahe na gustong ipadaan ng Diyos sa mga bibig natin. Amen po ba? Kaya nga, maliwanag sa Bible, ang ginagawa ng tagapag-alaga, talagang lilinisin niya, puputulin yung mga sanga. Yung mga sanga niya hindi na napakinabangan, itatapon niya yun. Pero yung tingin niya, yung naputol na sanga at pwede pang pakinabangan, ilalagay niya, itatanim niya yung uli yun. Hallelujah. Ganon sa buhay natin. Alam natin, yung sanga, yung mga pangit na tinanggal ni Lord, pwedeng gawin ng ating Panginoon na mabuti para lalo ka pang mapaganda. Amen. Na yung sangang tinanggal sa iyo ay tumubo uli sa isang bago. At pag kaya na lumago, ang magiging bunga at resulta niyan, mas maganda pa. Ibig sabihin, mga minamahal, pagka tayo ay tinutuwid ng Diyos, huwag tayong malungkot. Huwag tayong magtampo. Bakit? Gusto lamang ipakita ng atin pong Panginoon sa buhay natin para tayo po ay maging productive, para tayo po ay maging kapakipakinabang at mamunga ng sagana. Hayaan natin ang Diyos na tagapag-alaga sa puno at sa sanga ay gawin niya ang kanyang bahagi sa buhay natin. Diyos ang may kapangyarihan magbago ng ating buhay. Hallelujah. Glory, glory to God. Ano po, sabi dito, the seed falling among the thorns refer to someone who hears the word, but the worries of life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Yung binhing na patak sa dawagan, sa matinik na mga lugar, tumubo. Ininis ng dawag yung binhi. Ano po? Ano ang ibig sabihin, mga minamahal? Malimit kung bakit hindi tayo nagiging mabunga dahilan sa pag-aalala natin tungkol sa buhay na mayroon tayo. Yung lagi tayong worries. Nag-aalala tayo kung anong kakainin natin, kung anong daramtin natin. Lagi natin. Ay pinapaalala ng Diyos sa atin, ng Bible sa atin. Huwag niyong alalahanin ang inyong kakanin, ang inyong daramtin. Amen? Diba? Look at the birds. Look at the lilies. Consider them. Tingnan daw natin ang mga maya. Tingnan natin ang mga halaman sa parang. Sila'y lumalago, namumulaklak. Hallelujah. At kinahapunan ay nalalanta. Hindi sila nag-aalala.
Kaya ngayong pag-aalala sa buhay, na malimit na nagiging dahilan, bakit hindi tayo nakakapamunga? So yung pag-aalala natin, ipagkatiwala natin kay Lord. Amen? Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Hallelujah. Kasi, gusto ng atin pong Panginoon na iparana sa atin ang masaganang bunga. Siyempre, Pastor, anong bunga? Anong bunga gusto makita sa atin ng Diyos? Siyempre, sa Bible, Galatians chapter 5, verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, ano pa? Peace, long-suffering, ano pa? Kindness, temperance. Diba? Mayroon pong 9 gifts of the Holy Spirit. So, yung Espiritu dapat may bunga sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Dapat tayo kita yan sa ating buhay. Na mayroon tayong kapanatagan. Amen. May kapayapaan tayo. Higit sa lahat, may pag-ibig tayo at kagalakan sa ating buhay. Hallelujah. Kaya, kumbaga mga minamahal, sabi dito, but the worries of this life and deceitfulness of wealth, yung pagiging maibigin daw sa kayamanan. Ang turo sa Bible ay, huwag nating ibigin ang ating kayamanan. Amen po ba? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. So, ibig sabihin mga minamahal, pagdating dito, ano po, mahalaga na itong bagay na ito ay wala sa atin. At dapat alam na natin kung ano siya sabi ng Bible. Na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. So, huwag natin. Yung deceitfulness of, sabi dito, of wealth, dapat wala ito sa atin. Amen? Hallelujah. Iba yung tayo po ay payamanin ng Diyos. Iba po yun. Kasi kalooban ng Diyos yan na tayo pagpalain niya. Ang hindi kalooban ng Diyos ay yung ibigin mo, yung ipinagkatiwala sa iyo. Higit sa Panginoon. Nanawaan po natin, higit kay Lord. Kasi, kaya hindi ka makapaglilingkod kay Lord dahil sa iniisip mo yung kayamanan mo. Ibig sabihin, nagiging hadlang yung kayamanan natin sa ating pagserbisyo sa Diyos. Ayun ang mali doon. Diba? Pero kung tayo po ipagpalain ng Diyos, lalo tayong maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. At gamitin natin ang mga bagay na yun para ano? Para gawin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. So, worries, alisin natin ang pag-aalala sa buhay natin. Bakit? Sa anumang paraan, pwede tayong pagpalain ng ating pong Panginoon. At yung buhay na mayroon tayo, galing kay Lord yan. At sino si Lord sa buhay natin? He is our Jehovah Jireh. The great provider. Amen. Sino si Lord sa buhay natin? Pag may sakit ka,
He is our Jehovah Rapha. Amen. Hallelujah. Siya yung magagamot natin. Diba? Kaya nga, anong bagay ang ating ipag-aalala sa buhay na mayroon tayo? Diba? Kumbaga, yung nabubuhay tayo ng maayos, nabubuhay ka ng normal, gumagawa ka, no? Araw-araw na mga gawain para mabuhay ang iyong pamilya at hindi mo nakakaligtaan ang mga bagay na para sa atin pong Panginoon. Balance yan. Amen? Kasi yun ang kalooban ng Diyos na dapat balanse ang buhay ng Kristiyano. Hindi pwedeng, no, napaka-aktibo natin kay Lord, pero napaka-responsable natin sa ating pamilya. Nandyan ba kayo? Diba? Hindi pwede yun. Napaka-spiritual natin. Pagdating sa simbahan, pagdating sa bahay naman, ano po? Hallelujah. Hindi maayos ang ating patakaran sa ating pamilya. Hindi maayos ang iyong pakikitungo sa iyong asawa. Balanse ba yun? Ay, ang gusto ng atin pong pang-balance ang buhay natin. Kung gaano tayo kabuti sa gawain ng ating pong Panginoon at para sa kay Lord, dapat ganun din tayo sa ating pamilya. Hindi pwedeng, mga minamahal, na napaka-spiritual natin. Pero pagdating naman sa mga bagay na pangailangan sa ating tahanan, ay irresponsable tayo. Diba? Kaya nga may kanta na, buhay Kristiyano, di hallelujah lang. Narinig niyo ba yun? Buhay Kristiyano, di hallelujah lang. Nakalimutan ko sino kumanta niyan. Totoo naman mga minamahal. Kailangan nating balansihin ang lahat ng bagay. Amen? Aktibo tayo kay Lord. Kumbaga, masinop ka rin. Pinoprovide mo ang pangailangan ng iyong mga anak. Amen po ba? Kaya nga, ibig sabihin, magtrabaho tayo, gumawa tayo, mayroon tayong pagkain. Pag-araw ng linggo, ibig sabihin, ginagampanan natin ang ating ministry sa atin pong Panginoon. Balanse lang. Amen po. Hallelujah. Kaya nga, sa ating kalagayan, sabi niya, but the seed falling on the good soil refers to someone who hears the word and understand it. Isang tao, yung binhing pumatak sa magandang lupa, ay isang tao na nakapakinig ng mensahe at naintindihan niya ang mga bagay na ito. Hallelujah. This is the one who produce a crop yielding 160 and 30 times what was sown. Hallelujah. Sila yung namunga ng 100, tig-6 na po at tig-30 ibayo. Yun ang buhay na gusto ni Lord. Amen? Na ating maunawaan ang kanyang salita, i-apply natin sa ating buhay, magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Hallelujah! Mabago ang ating mga ugali at karakter o attitude natin bilang isang tao at bilang isang Kristiyano. Kapatid, mga minamahal, magbubunga ka ng masaganang bunga. Amen. Pag nabunga ka ng sagana, sino ang mapaparangalan? Sabi ng Bible, ang ating Ama nasa langit. Amen. Kaya nga,
sabi ng Bible, no? Pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting mga gawa, upang maparangalan ang inyong amang nasa langit. Amen. Kaya nga, pag nagbunga tayo, mabunga ka ng sagana, walang ibang mapaparangalan at mabibigyan ng kasiyahan, siyempre, ang tagapag-alaga, ang Diyos Ama na nasa langit. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Glory, glory to God. Pagpala naming Diyos, Ama naming nasa langit. Salamat sa iyong mga salita. Ito, Panginoon, na bawat sa po sa amin ay may mga limitasyon. May mga hangganan. May mga pangit sa buhay namin. Pangit na kaisipan. Pangit na pag-uugali. Pangit at masamang pananalita. Mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Lord, anumang weaknesses na mayroon po kami, ito, Panginoon, ay aming isinusuko sa inyo. Hinihingi namin ang tawad, dakilang Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ito. Totoo, Panginoon, hindi hadlang ang kakulangan ng kaalaman. Ang mahalaga lamang, magkaroon kami ng malalim at malawak na pangunawa sa mga bagay na aming naririnig, napapakinggan at nakikita. Alam namin, dakilang Diyos, ito po ay magiging daan upang kami ay matuto ng maraming mga bagay sa buhay na ito. At magsumikap kami, dakilang Diyos, na magpailalim sa iyong kapangyarihan. Magsumikap kami, Panginoon, na manangan hindi sa sarili naming alam, kundi sa iyong karunungan na gusto mong ibigay at ipagkaloob sa iyong mga anak. Kaya nga po, dakilang Diyos, sa mga kapatiran na nandito ngayong umaga, Lord, ano man ang aming estado sa buhay, Panginoon, ano man ang aming mga narating sa buhay na ito, naway hindi ito maging daan upang masira ang aming kalagayan bilang iyong mga anak. Kundi ito po ay makatulong higit pa, Panginoon, maging inspirasyon kami sa marami, dakilang Diyos. Kaya nga po, dakilang Ama, salamat sa mga kapatiran. Patuloy, Panginoon, na dalangin ko, gamitin mo ang aming mga buhay. Hallelujah. Nandito kami, Panginoon. Gamitin mo ayon sa iyong nais. Hallelujah. And Lord, naniniwala po kami. Ikaw ang Diyos na magtataas sa bawat isa. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na maglalagay sa isang kalagayan, Panginoon, upang maabot ang tagumpay at makita ang bunga na masagana sa buhay ng iyong mga anak
na magbibigay ng kasiyahan una sa inyo, Panginoon, na pumili at tumawag sa amin. Kaya nga po, dakilang Diyos, ang aking dalangin para po sa bawat isa, sa mga bata, kabataan at mga magulang. Lord, pagpalain mo ang aming buhay. Hallelujah. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Hallelujah. At sa bawat pagpapalat bunga nito, Lord God, magsilbi kaming halimbawa at inspirasyon para sa iba. Maging blessing ang bawat po sa amin, sa aming kapwa, at sa mga tao nakapalibot sa bawat po sa amin. Sa inanin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Salamat sa iyong salita na natanim sa aming puso. Taglayin namin, Panginoon, ang malalim at malawak na pagkaunawa. Hallelujah. Nang sa gayon, ito'y magresulta ng positibo sa aming buhay. At makamit namin ang tagumpay sa tulong at biyaya mo. Sa iyong kapurihan at ang karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang tanghali po. God bless.